Kayla! Kayla! Nasaan na bang batang yun? Kayla! Hindi magkaintindihang tawag ni Kateryo sa kanya. Narito ho sa labahan, Kateryo. Bakit ho? May nangyari ho ba? Tumayo siya at naghugas ng mga kamay. Pagkatapos, nagpunta siya sa harap ng bahay nila para harapin to. Nako, iyong buyer ng mga lupa natin dumating na. Hihinga-hingang wika nito. Abat, hindi pa rin pala talaga sila sumusuko Ani Kayla na biglang uminit ang ulo. Ilang beses na silang inalok ng Fajardo Corporation na ibenta ang lupang sinasaka nila doon sa Santa Catalina para tayuan ng isang mall. Subalit nang matigas sila. Ang kaso, may ilan din sa mga kasamahan nilang magsasaka ang nasisilaw na sa salapi ng mga ito, kaya hindi niya maiwasang magalit. Ay, sinabi mo pa. Naroon nga't nakita ko kay nakamarsyana mo. Kumakain sila noong kasama niya. Sige ho, pupuntahan ko sila. At hindi na nag-iisip pang naglakad si Kayla patungo sa lugar na sinasabi ni Kateryo. Nakasunod naman ito sa kanya. Bakit ba hindi na lang sila humanap ng ibang lupang mabibili? Saka, bakit dito pa sa barangay natin? Hindi ba nila nakikitang ito lang ang kabuhayan natin? Sunod-sunod na wika ng matanda. Nako, ganun ho talaga mga negosyante, Kateryo. Ang mahalaga lang ho sa kanila yung kanilang mga bulsa. Hindi ho nila naiisip ang mga magsasakang kagaya natin. Hindi nila naiisip na dahil sa atin kaya may kinakain ng ating mga kababayan. Na kung wala tayo, tiyak na iiyak ang mas mahihirap pa ho sa atin. Abay, tama ka naman sa sinabi mo. At hindi man lang nang himasok si Mayor para sana hindi nararating ng mga kagaya nilang lugar natin. Napabuntong hininga si Kayla. Wala ho tayong magagawa kung nakakuha sila ng permit na magtayo rito ng negosyo. Naipaliwanag ko naman na ho sa mga kasamahan natin ang tungkol sa bagay na to. Hindi ho ba? Ay sus, ang sabihin mo baka nasuhulan. Tiyak na malaki ang lagay ng may-ari ng kumpanya para lang mapapayag si Mayor. Malamang nga ho. Ang masaklap pa ho, napapayag nila ang ibang mga kasamahan natin. Yun na nga, ang hindi nila alam, madaling maubos ang pera. At kapag nangyari yun, ano nang ikabubuhay nila? Hindi na sumagot pa si Kayla. Isa siya sa mga lider ng unyon ng mga magsasaka sa lugar nila. Siya ang pumalit sa pwesto ng kanyang ama na may 2 taon ng patay. Bukod doon, isa rin siyang English teacher sa pampublikong paaralan sa barangay din nila. Kaya malaki ang respeto at tiwala ng mga tao sa kanya. Kapag nagkataon na nahikayat na din nila ang iba nating mga kasamahan, tiyak na mawawalan din tayo ng pangkabuhayan. Patuloy ni Kateryo. Yan naman ho ang hindi ko gugustuhin mangyari sa atin. Kung hindi ho dahil sa palayan namin, baka ho hindi ako nakatapos ng pag-aaral. At yun ang hindi nakikita ng ibang tao dito sa atin. Nagpatuloy sila sa pag-uusap hanggang sa matanaw na niya ang bahay ni Nakamarsyana na nasa tabing kalsada. Nakita nga niya roon ang 2 lalaking halatang kagalang-galang. Ang isa'y naka-jacket ng kulay itim na napapailaliman ng polo shirt na kulay puti at maong na pantalon. Ang isa naman ay nakakaki shorts at asul na t-shirt. Subalit mas nag-focus sa mga mata ni Kayla sa nakapantalon. Dahil kahit malayo, lutang na lutang ang aking kagwapuhan nito. May sunglasses itong nakalagay sa ulo. Matangos ang ilong ng lalaki. Mapupula ang maninipis na mga labi. Makakapal ang mga kilay at nasisiguro ng malaagi lang niyang mga mata na may cleft chin ng lalaki. Medyo pangahan din ito at maikli ang pagkakagupit sa alon-along buhok. Hindi niya masiguro ang kulay ng bilugan nitong mga mata, pero natitiyak niyang kulay itim din yon. At kung may artista man siyang ihahalin tulad sa lalaki, yon ay si Ian Veneracion. Patangkad din kasi ito at malapad ang pangangatawan. Kayo bang may-ari ng Fajardo Corporation? Walang kaabog-abog na tanong ni Kayla pagdating sa tabi ng 2 lalaking kumakain. Napatingin sa kanya mga ito. Hindi nakaligtas sa kanya nang hagurin siya ng tingin ng lalaki na kakulay puti. Yes, and who are you? Tanong nito sa buong-buong tinig. Muntik pang matulala si Kayla kung hindi agad niya na-compose ang sarili. Ako lang naman ang isa sa mga leader ng unyon ng mga magsasaka rito. At nakikiusap ako sa'yo. Itigil mo na pagpunta sa lugar namin dahil walang bentahang magaganap. Taas noong wika niya. Humingan ng malalim ang lalaki. Hindi ko magagawa ang sinasabi mo, miss. Dahil may ilan na sa inyo ang nagbenta ng kanilang mga lupa. Wala akong choice kung hindi ang himukin ng mga kasamahan mo na ibenta na rin ang sa kanila. Ganon? Pwes, bahala kang manigas sa panghihikayat sa mga kasamahan ko dahil hindi mangyayari ang gusto mo. At oras na malaman kung sinusuhulan niyo sila, sa korte tayo maghaharap sa susunod na punta mo rito.
Matapang na wika ni Kyla bago tumalikod. Teka lang, miss. Sandali. Habol sa kanya ng lalaki, pero hindi niya ito pinakinggan. Tuloy-tuloy lang siyang naglakad pabalik sa bahay nila. Nasa kalagitnaan na siya ng pila-pilan nang may biglang humawak sa braso niya. Napasigaw ng malakas si Kyla. Hey, miss. It's me. Anong lalaking hindi niya alam na nakasunod pa rin pala sa kanya. Ano ba? Bitiwan mo nga ako. Ipiniksi niya ang braso kaya nabitiwan naman siya ng lalaki at saktong na out of balance. Napatili siya kasabay ng pagsubsob sa damuhan. Ya! 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 Dinig niyang sigawan ng maliliit na tinig ng mga bata. Nagulat naman ng lalaki dahil bigla itong pinaghahampas ng dalawang bata. Hawak ng mga ito ang laroang espada. Maging si Kyla ay nagulat din sa biglang pagsulpot mula sa kung saan ni Zack at Zion. Hey kids, stop! Hey, what are you doing? Anito habang panay ang ilag. You're bad! You're hurting our nanay! Sigaw ni Zack. Kuya Zack is right! You're a bad person! And nanay said bad person needs to learn a lesson. Segunda ni Zion. What? I'm not doing anything wrong here, okay? Kasalanan ko bang lampa ang nanay nyo? Ba't? Inis na tumayo si Kyla kasabay ng pamamewang. Hoy, mister, hindi ako lampa, no? Ikaw tong basta na lang sunod ng sunod. Hindi ba tapos na tayo mag-usap? No, hindi pa tayo tapos mag-usap. And please tell your kids to stop. Napatingin naman si Kyla kina Zack at Zion. Gusto niyang matawa sa itsura ng lalaki dahil wala itong magawa sa dalawa. Panay ang hataw ng mga ito sa kung saan-saan at napapikit pa siya nang masapul ang nasa pagitan ng mga hita ng lalaki. Oh, stop! Nakakasakit na kayo ah. Malakas nitong saway sa dalawang bata. Zack, Zion, tama na yan. Anya sa mga anak. Tumigil naman ang mga ito at parang mga sundalong tumabi sa magkabilang gilid niya habang ang hawak na espada ay nakaaro sa lalaki. Damn it! Mahinang mura ng lalaki. Bad! You're really bad! Ani Zion na mukhang narinig ang lalaki. Oo nga! You're saying bad words! Lagot, lalagyan ni nanay niyang sili ang bibig mo! Segunda ni Zack na nagmuestra pa ng daliri. Pulang-pula ang mukha ng lalaking tumingin sa dalawang bata pagkaway sa kanya. They are taught to be good kids, kaya hindi mo sila masisisi kung ipagtanggol nila ako sa mga masasamang tao. Sabi naman ni Kyla. So, masamang tao ako, ganun ba? Asik nito. Ikaw lang ang makakasagot niyan, mister. Hindi kita kilala kaya kung pwede lang, umalis ka na sa lupain namin. Sorry, miss. Pero kahit ano pang sabihin mo, babalik at babalik pa rin ako dito. Ikaw ang bahala, pero tinitiyak ko sa'yong wala kang mapapala kahit ilang beses ka pang bumalik dito. Nilingon ni Kyla ang mga anak. Zack, Zion, say sorry to the old man in a polite way. Mali pa rin kasi ang ginawa niyo. Hindi niyo siya dapat sinaktan. You should ask me first instead. Mahinahong wika niya sa dalawa. Sanay na talaga sa wikang Ingles ang kambal, lalo at English teacher din siya. Mahilig din ang mga itong manood ng mga English cartoons at movies. Hindi siya katulad ng ibang mga magulang na kinukonsente ang nagawang mali ng mga anak. As much as possible, itinatama agad niya yon para matuto ang mga ito. Pero po nanay, he pushed you po. Katwiran ni Zack. Oo nga po, we saw it. Sabi naman ni Zion. No sweethearts, aksidente lang yon. So now say sorry to him para makaalis na rin siya. Tumingin ang dalawa sa lalaki. Pareho pang napakamot sa ulo ang mga ito. Sorry po. Sabay na sabi ng dalawa. At kung tama ang nakikita ni Kyla, ngumiti ang lalaki. You're teaching your kids well. I just hope you also learn from them. Anito sa kanya. I am. Goodbye, mister. Wika ni Kyla bago binalingan ng mga anak. Tara na mga anak, uwi na tayo dahil alam ko nagugutom na kayo. Yay! Merienda! Tuwang-tuwang wika ng dalawa. Sabay pang tumakbo ang mga ito patungo sa bahay nila. Miss, wait. What's your name? Awat ng lalaki ng pahakbang na si Kyla. Bakit? I just wanted to know. And by the way, this is my calling card. Dumukot ito sa bulsa ng pantalong suot at iniabot sa kanya. Hindi ko kailangan ng calling card mo dahil tapos na tayong mag-usap. No, please. Just take it. Napabuntong hininga si Kyla bago kinuha ang ibinibigay nito. Ronan Fajardo? Basa niya sa nakasulat. Yes, that's my name. How about you? Tumingin siya sa mga mata ng lalaki. Kyla Monteverde. Well, it's nice meeting you, Miss Monteverde. And one more thing. Ano na naman? Take this.
Nagtaka si Kyla nang hubarin ng lalaki ang suot nitong jacket at iabot sa kanya. Aanhin ko naman yan. Asit niya rito. I just can't stand seeing you like that in front of other men. Napatingin si Kyla sa sarili. Kagyat na nalaki ang kanyang mga mata nang makitang bumabakat na sa suot ng puting t-shirt ang kanyang bra. Basa rin ang suot niyang shorts na hanggang kalahati lang ng hita. Mula sa loob na nahila niya ang jacket na inaabot ni Ronan at ibinalot yun sa sarili. Kanina mo pa siguro pinagmamasdan ng katawan ko, no? Pagtataray ni Kyla para matabunan ang pagkapahiya. But it wasn't my eyes' fault. Ikaw tong basta na lang sumulpot sa harapan namin ng assistant ko. Sus, dahilan ka pa. Sige na, bumalik ka na sa pinanggalingan mo at ako'y magpapakain pa ng 2 bata. Pagkatalikod ni Kyla, hindi mapigilan ni Ronan ang mapangiti. Sinundan pa niya ito ng tingin hanggang sa makalagpas sa pila-pilan at pumasok sa isang konkretong bahay na may pinturang kulay green. Sakto lang yon sa pamilyang mayroon ito. Bigla siyang nakaramdam ng panghihinayang sa hindi malamang dahilan. Hindi maitatangging nagandahan siya sa babae kahit para itong Amazona. Lagpas balikat ang tuwid na tuwid nitong buhok. Hugis amon ang mga mata na may malalantik na pilik. Mapupula ang mga labi at may katangusang ilong. She's a typical Filipina with the perfect curves. Kaya nga muntik pa siyang matulala nang makita ito kanina. Ang kaso, may asawa at mga anak na siya. Kaya itigil mo na yung pagpapantasya mo, Ronan. Dahil hindi naman yan ang pinunta mo rito. Kastigo niya sa sarili bago bumalik sa karinderya. Naroon si Ronan at ang assistant niyang si Benji dahil sa balak na ipatay yung mall ng kumpanya nila. Ang kaso, ilang buwan ang nakalilipas ay wala pa rin nagaganap na bentahan ng lupa, kaya siya na mismo ang nagsadya sa Santa Catalina. Iwas gulo na rin at para bigyan ng assurance ang mga landowners. Ano sir, nakausap niyo ba siya? Ang sabi ko kasi nung matandang kasama niya, ang babaeng yun ang isa sa mga leader ng union dito. Tanong ni Benji sa kanya. Yeah, nakausap ko. Pero mukhang hindi siya basta-basta. She's firm with her words. Madali naman po ang solusyon sa ganyan. Ano? Ligawan niyo ho? Napailing si Ronan. Hindi pwede. Napataas ang 2 kilay ni Benji. Hindi ho. Bakit naman ho? Because she's married and have kids. Kasal na ho siya? Bakit parang wala naman ako nakitang wedding ring kanina? Napaisip sandali si Ronan. Kahit siya'y napansin din yon. Subalit madali niyang ipinilig ang ulo. Baka hindi lang niya isinuot. Sa bagay nga ho. Pero paano niyo ho nasabi na may anak na siya, sir? Dahil binugbog lang naman ako ng mga anak niya. Ho? Binugbog? Saan ho? Gusto niyo ho bandalhin ko kayo sa ospital? Tarantang wika nito. Natawa si Ronan na ikinakunot naman ng noon nito. Matagal siya nitong pinagmasdan bago muling nagtanong. Ayos lang ho kayo, sir. Tumango si Ronan. Yeah, I'm fine. Pero parang hindi naman ho. Sa ulo ho ba kayo tinamaan o kaya nasuntok? Ha? Bakit mo naman nasabi? Kasi sir, ngayon lang ho ako nakakita ng binugbog na tumatawa. Natigilan si Ronan kaya agad inayos ang sarili. Guni-guni mo lang yun. Tara na, sabihin mo rin pala sa agent natin na bukas na lang tayo kitain. Bukas ho? Hindi ho ba tayo uuwi ngayon? Hindi. At mabuti na rin lang na hindi ang chopper ang ginamit natin. Mas madali tayong makakapag-ikot-ikot sa paligid gamit ang sasakyan ko. Tara na, humanap muna tayo ng matutuluyan. Okay ho. Kakamot-kamot itong nagpatiuna sa sasakyan. Si Rona naman ay sandaling tumigil sa gilid ng kalsada at tinanaw ang bahay ni Kyla. Muli siyang napangiti nang maalala ang 2 bulilit na bata. Hindi talaga niya akalain na mahahambalo siya ng laroang espada sa tanda na niyang yun. And it was a fun experience for him. Ang gumugulo lang sa isipan ni Ronan, parang may kakaibang damdaming pinukaw ang mga ito sa kanya. It was something warm and light. Subalit kung ano man yun, wala siyang panahon para pagtuunan yun ng pansin dahil naroroon siya para sa kanyang negosyo. Kinabukasan, maagang nagising si Ronan. Plano niyang kausapin isa-isa ang mga may-ari ng sakahan para masiguro niyang maibibenta sa kanya ng mga ito ang lupa. Sa ganoong paraan, maiiwasan niyang makabangga agad si Kyla. Ayon kasi sa agent nila, hindi raw talaga basta-basta nadadaan sa pakiusapan ng babae dahil mulat sa pool daw ay doon na ito lumaki. Kaya kahit ngayon daw na isa na itong guro, ayaw pa rin itong ibenta ang lupang pag-aari dahil yun na lamang daw ang natitirang alaala ng ama nito. May pagka-sentimental din palang babaeng yun. Ani Ronan habang nagbibihis. Namili na sila ni Benji kahapon dahil pang isang araw lamang ang dala nilang damit.
at natitiyak niyang hindi lang sila aabuti ng 2 araw doon. Na nagkatotoo nga dahil mahirap talagang kausapin ng karamihan sa mga may-ari ng lupa. Sir, sigurado ba kayong kakausapin na ninyo si Miss Monteverde? Tanong ni Benji sa kanya habang nakaabang sila sa labas ng eskwelahang pinagtuturuan ng babae ng hapong yun. Sa pagtatanong-tanong niya, nalaman niyang guro din pala si Kyla sa elementarya. Bukod doon, wala rin daw asawa ang babae na hindi niya alam kung bakit ikinasiya ng puso niya. May mumunting tinig kasing bumubulong sa kanya na daanin sa hinahon ng babae dahil mabait daw naman ito, sabi ng mga taga roon. At iyon naman ang gagawin ni Ronan. Ililigawan niyo na ba, sir? Hindi ho ba sabi nila wala siyang asawa? Sabi pa ni Benji. Hindi naman ganoon kadali yun. Paano ho kung yun lang ang paraan? Napaisip sandali si Ronan, pagkaway huminga ng malalim. Bahala na. Kung ako sa inyo, sir, liligawan ko na lang para tapos na agad ang usapan. Maganda naman si Miss Monteverde. May pagka-dragon na nga lang. Natawa siya pero kagyat din yung nawala nang makita ang pinag-uusapan nila na palabas na ng gate. Bumaba siya sa sasakyan niyang 4x4 at sinalubong ito. Miss Monteverde, hi. Nakangiting bati ni Ronan dito. Natigil ang babae sa paglalakad at gulat na tiningnan siya. At ano naman ang ginagawa mo dito? Tanong nito habang nakataas ang isang kilay. I just wanted to talk to you. Sorry, pero wala akong panahon makipag-usap sa'yo kung tungkol lang din sa lupa ang pag-uusapan natin. No, it's not about that. Talaga? Ay bakit ka narito? Wala, I just wanted to get to know you. Naningkit ang mga mata nito. At sa palagay mo mahuhulog ako sa patibong mong yan? No, Mr. Fajardo. Hindi ako malilinlang ng isang kagaya mong sabik sa salapi. Inis nitong wika at akmang lalagpasan na sana si Ronan nang pigilan niya ito sa braso. Hey, ano ba? Piksi ni Kyla. Sorry pero pwede bang lumayo tayo ng konti rito? Pinagtitinginan na kasi tayo ng mga tao. Ani Ronan. Napalingon naman sa paligid si Kyla. Bigla itong namula nang makitang nakatingin na nga ang ibang estudyante at co-teachers nito sa kanila. Sinipat siya nito ng tingin. Hindi naman kasi tayo pagtitinginan ng mga tao kung hindi ka makulit. Kaya kung pwede lang, lubayan mo na ako at wag mo na akong pupuntahan dito. Yun lamang at tinalikuran na siya ng babae. Mabilis itong sumakay ng tricycle kaya hindi niya ito nahabol pa ni Ronan. Huminga siya ng malalim. Mukhang kailangan ko nang paganahin ng superpowers ko Anya sa sarili habang iiling-iling. Nang mga sumunod na araw, nagpatuloy si Ronan sa misyon niyang kausapin si Kyla, subalit mailap talaga ang babae. Kaya naman sa principal na mismo ng paaralang pinagtuturuan nito siya dumiretso. Sinabi niya ritong magdodonate siya ng isang computer building kasama na ang mga computers at pagpapakabit ng wifi, kaya tuwang-tuwa naman ang babaeng principal at hinayaan siyang pumili ng gurong magtutur sa kanya sa paaralan. Siyempre, si Kyla ang pinili niya. Ano na namang kalokohan to, Mr. Fajardo? At pati ang principal namin idinamay mo. Inis nitong wika habang kasama niyang naglalakad sa pathway ng school. Pwede bang ceasefire muna tayo? Saka alisin mo na, Mr. Fajardo. Just call me Ronan and I'll call you Kyla. Huminga ito ng malalim at pinakatitigan siya sa mga mata. Kung tungkol pa rin to sa pagbebenta namin ng lupa, my answer is still no. Hindi mo makukuha ang nais mo, kaya umalis ka na. I'm sorry pero hindi naman yan ang ipinunta ko rito. At ano? Narito ako bilang sponsor ng eskwelahan nyo. Talaga? Bakit? Sa tingin mo ba nadadaan lahat sa pera? Napailing si Ronan. Can't you just accept that I'm doing a good deed here? Well, pwede rin naman. Pero siguruhin mo lang na wala yang kapalit. Wala naman talaga. Ikaw lang ang nag-iisip ng kung ano-ano. Dahil ikaw mismo ang nagbigay sa akin ng dahilan para pag-isipan ka ng masama. Kung wala kang balak na bilhin ng mga lupa namin, hindi siguro tayo aabot sa ganito. Litanya nito. Alright, I'm sorry. Maybe I'm just that desperate. Pero habang lumilipas sa mga araw na nakakasalamuha ko mga kasamahan mo, narealize ko kung ano talaga ang halaga ng mga lupa nyo sa inyo. Hindi lang to tungkol sa pagkakaroon ng sentimental value, kung hindi dahil karugtong na to mismo ng buhay nyo. Paliwanag ni Ronan. Exactly. Pero bakit parang hirap sa mga kagaya mong negosyante na intindihin ang mga hinaing namin? Because we're businessmen. Sa isip namin, mas maraming trabaho may bibigay namin kumpara sa iilang kumikita at nakikinabang sa lupaing meron kayo rito. Pero naisip mo rin ba na kahit magsasaka lang kami, malaki rin ang ambag namin sa lipunan? Na kahit madalas kaming ginigipit ng ibang ahensya ng gobyerno dahil sa mababang presyo ng palay at sa importasyon ng bigas,
patuloy pa rin kaming lumalaban? Kasi alam namin na kung mawawala ang lupaing sinasaka namin, mas aaray yung mga mahihirap, mas tataas ang presyo ng bigas. Napahinto sa paglalakad si Ronan at hinarap si Kyla. I know, and you're right. Kaya nga nagdadalawang isip na ako kung itutuloy ko pa ba ang proyekto ng kumpanya namin dito. Talaga? Yes, at hindi ko ipagsisinungaling sa'yo na nagustuhan ko tong lugar nyo. I just love seeing green surroundings and breathe fresh air. It was so relaxing. Sa kauna-unahang pagkakataon ay ngumiti si Kyla na sandaling ikinatulala ni Ronan. Ibang-iba pala ang babae kapag ganoon nakangiti. Mas lalo itong gumaganda at nawawala ang pagiging dragona. I'm glad to hear that, Mr. Fajardo. Please, Ronan na lang. Okay, Ronan. So, can we be friends? Inilahad niya ang palad sa harap nito. Pero tinanggap din ito yon kalaunan. Alright, friends. Basta, wag mo na kami guguluhin ng mga kasamahan ko magsasaka. Okay, thanks. Ani Ronan bago ngumiti. Hindi doon natapos ang pagkikita ni Ronan at Kyla. Sa loob ng 2 linggo, paminsan-minsan ay bigla na lamang itong sumusulpot sa paaralan at may dalang kung ano-ano. Kaya naman, hindi rin mapigilan ni Kyla ang kiligin. Ilang beses na rin siyang tinutudyo ng mga co-teachers niya, pero madalas ay hindi niya yun pinapansin. Ayaw rin kasi niyang paasahin ang sarili sa kung anumang namumuong samahan sa pagitan nila ni Ronan. Naroon pa rin kasi sa sulok ng isip niya ang dahilan kung bakit talaga naroon ng lalaki. At yun ay ang bilhin ng lupa nila. Hello, Miss Monteverde. Iso for you. Ani Ronan isang hapong malabasan niya ito sa gate ng paaralan nila. Kaget na sumilay ang matamis ng ngiti sa mga labi ni Kyla. At para sa naman to? Wala. May nakapagsabi kasi sa akin na paborito mo raw ang mga yan, kaya binilhan kita. Hindi mo na naman kailangan gawin to. Okay na naman tayo, hindi ba? Oo nga, kaso sabi ko naman sa'yo gusto pa kitang makilala. Bakit naman? Kasi gusto kita. Mariing kinagat ni Kyla ang pang-ibabang labi. Kilig na naman siya dahil lamang sa maliit na gestures na yon ng lalaki. At kung magpapatuloy ito, baka magising na lamang siya isang araw na gusto na niya si Ronan. Siya nga pala, ihahatid na kita sa inyo. Hindi ba pauwi ka na? Anito. Oo, pero wag na. Nakakahiya naman sa'yo. Agad niyang tanggi. No, I insist, Kyla. Total, wala rin naman akong gagawin. Ha? Wala ka man trabaho? Meron, pero dahil ako ang boss, kaya hawak ko ang oras ko. Wow ha? Hindi ka naman masyadong flexing yan, Mr. CEO. Hindi naman. Nagsasabi lang ako ng totoo. So, tara na sa sasakyan ko? Okay. Pagpayag ni Kyla. Napangiti pa siya nang alalayan siya ng lalaking makasakay sa 4x4 nito. Isa yun sa napansin niya rito. Gentleman talaga si Ronan. Bukod doon, mabait talaga ito. Palaging nakangiti at magalang. Kaya naman, mas lalo pang lumalim ang paghanga niya rito. Kinagabihan, habang binabasahan ni Kyla ng librong pambata ang mga anak, ay nagtanong ang mga ito. Nanay, sino po yung mama kanina? Hindi po ba yun yung nang-away sa inyo dati? Tanong ni Zack na nagpahinto sa kanya. Hindi niya alam na nakita pala siya ng kambal na kasama si Ronan. Napatingin siya sa dalawa sabay hinga ng malalim. Yes anak, that's Mr. Fajardo. Siya yung nais bumili ng lupain natin. Okay na po ba kayo? Hindi na ba niya bibili ng palayan natin? Wika naman ni Zion. Hindi ko rin alam mga anak. Pero okay kami kasi okay naman siyang kasama. Paano po kung pilitin pa rin niya kayong bilhin ng lupa natin? Di mag-aaway po ulit kayo? Tanong ni Zack na parang matanda kung makipag-usap. Minsan nagugulat na lang si Kyla dahil sa bilis matuto ng kanyang mga anak. They amaze her every day, especially to their never-ending curiosity towards everything. Hindi ko rin alam, pero isa lang naman ang gusto namin ng lola nyo, ang manatili sa pamilya natin ng lupang to. Dahil mahal na mahal ng lolo nyo ang sakahan natin, kaya nga kinakausap ko siyang mabuti. Hayaan niyo po nanay, kapag pumunta po ulit dito ang mamang yun, kami po bahala sa kanya. Hindi ba Kuya Zack? Tama po si Zion nanay, kapag gumawa siya ng bad, hindi lang espada namin ang kanyang matitikman. Gagamitan din po namin siya ng fire extinguisher. Natawa si Kyla. Sa palagay niyo ba tatalab sa kanya mga espada niyo? Opo, tapos magtatransform po kami. Si Zion, si Bumblebee, at ako naman po si Optimus Prime. Patuloy ni Zack na tumayo pa at nangarate. Ya! Ya! Ako rin! Ya! Ya! Bumangon din si Zion at ginaya ang kapatid.
Mahilig sa sasakyan ng dalawa kaya paborito ng mga ito ang movie na Transformer. Oo na, sige na. Mahiga na kayo at malapit na mag-8. Kailangan nyo nang matulog para hindi kayo malate sa klase nyo bukas. 4 na taong gulang na ang dalawa kaya pumapasok na ang mga ito sa daycare. Okay po. Bumalik sa pagkakahiga ang dalawa bago ipinikit ang mga mata. Ilang minuto pang pinagmasdan ni Kyla ang mga anak bago tumayo. Binuhay niya ang maliit na lampshade sa study table ng dalawa bago pinatay ang ilaw. Sanay nang matulog ang mga ito na sila lamang, kaya laking pasasalamat niya. At habang lumalaki ang mga ito, mas nakikitaan niya ng pagiging independent at matulungin. Good night, sweethearts. Good night, nanay. I love you. Tugon ng dalawa. I love you too. Hinalikan pa ni Kyla sa noo ang dalawa bago lumabas ng silid. Isang hapon, naisipang puntahan ni Ronan si Kyla sa mga ito kasama si Benji. May isang tinig kasing nag-uudyok sa kanyang gawin yon. Bukod sa kakaibang damdaming ilang araw na rin gumugulo sa kanya. He knew that he was attracted to Kyla. Ang kaso, parang hindi lang yun ang nararamdaman niya rito. Parang mas malalim pa. Sir, sabihin niyo nga ho sa akin, ano ho bang ginagawa natin dito bukod sa nais niyong bilhin ng mga lupa nila? Tanong ni Benji na kasunod niya. I just wanna see Kyla. Matapat niyang sagot. Ho, pwede namang sunduin na lang natin siya sa eskwelahan. Basta, para kasing ibang araw na to. I mean, ilang araw na akong parang hinihila ng mga paa ko sa bahay nila. Teka, sir. Napahinto si Ronan at nilingon to. What? Umamin nga ho kayo. May gusto ho ba kayo kay Miss Monteverde? At kung meron nga, hindi ba ikaw na rin ang may suwestyon nito? Sinunod lang kita. At nahulog naman kayo. Because she's irresistible and kind. She has pure heart at alam ko nakikita mo yun. Hindi ba may mga anak na siya? Oo nga. Ano naman ngayon? Huminga ng malalim si Benji. Baka lang kasi na-challenge lang kayo sa kanya. O kaya naman dahil desperado na lang talaga kayo. Mabilis na umiling si Ronan. No. Sincere ako sa nararamdaman ko sa kanya. Pinag-iisipan ko na rin kung itutuloy ko pa ba ang pagbili ng mga lupain dito o sa ibang lugar na lang. Ano ho? Sigurado ho ba kayo, sir? Yes, Benji. Pero malaking pera nang nailabas natin, sir. I don't care. Pwede pa rin naman natin kitain ng mga yun. Saka, pwede ko ring patayuan ng bakasyonan o ibang negosyo ang ilang nabili nating mga lupa dito. Napakamot ito sa ulo. Kayo hong bahala, sir. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa matanaw nila ang bahay ni Kyla. Subalit nagulat si Ronan nang makita kung sino ang nasa gate. Benji, hide! May diing utos ni Ronan sa assistant sa mahinang tinig bago nagtago. Nakabantay kasi ang 2 bata sa may gate na 6 mga sundalo. Sila ba sir ang mga anak ni Miss Kyla? Tanong ni Benji na nakatingkayad na rin sa may damuhan at nakasilip sa may gate. Yes, and as you can see, parang may inaabangan sila. Hindi alam ni Ronan kung matatawa ba siya o ano. Nakasuot kasi ng hard hat na pambumbero ang mga ito. Tapos, hawak na mga ito ang kanikanyang espada habang nagpapalitan ng direksyon sa paglakad. Ano Kuya Zach, may nakikita ka ba? Dinig niyang tanong ng natatandaan niyang si Zion na mas mahaba ang buhok kaysa sa isang bata. Magkamukhang magkamukha kasi ang dalawa at kung hindi bibigyan ng distinction ang bawat isa, hindi agad makikilala. Wala pa rin pero mas maigi na ang ganito para hindi na makapasok ang mamang yun sa bahay natin. Sagot naman ng tinawag na Zach. Maikli ang buhok nito at medyo chubby. Paano kapag dumating si nanay? Tiyak na papagalitan niya tayo kasi pawisan na tayo. Sabi pa rin ni Zion. Huwag kang mag-alala, hindi pa naman tayo naliligo Okay. Muling nagpatuloy sa pagpapalitan ng direksyon ang dalawa na parang mga sundalo. Kaya hindi na napigilan pa ni Ronan ang matawa. Napalingon naman sa kanya si Benji. I'm sorry, I just find it funny. Dahilan niya bago hinamig ang sarili. Ngunit hindi naman sumagot ng kanyang assistant. Palipat-lipat lamang ang tingin nito sa kanya at sa kambal. What? Naiinis ng tanong ni Ronan dito. Sigurado kayo sir na anak talaga sila ni Miss Kyla? Oo nga, hindi mo ba nakikita? Diyan sila nakatira Pero sir, tumingin si Benji sa kambal bago siya muling nilingon. Napailing na lamang ito na lalong ikinasalubong ng kanyang mga kilay. Ano? Ano ba nakikita mo at panay ang tanong mo dyan? Asik ni Ronan. Hindi niyo ba nakikitang may hawig sila sa inyo? Hindi ho kaya anak niyo ang kambal? Tugon nito. Anong sinasabi mo? Bulalas niya sabay tayo. Aha!
Kuya Zach, bumalik nga siya. Ayun siya oh. Oo nga, tara. Sugod! Yeah, lagot kayo sa amin. Sabay na sigaw ng dalawang bata saka nagtatakbo sa kinaroroonan nila. Nagkatinginan sina Ronan at Benji. Takbo, sir! Ani Benji na nauna na sa kanya. Subalit para siyang natuod na napalingon pa sa kambal na ilang hakbang na lamang ang layo sa kanya. Shit, bakit ba ayaw kumilos ng mga paang to? Sermon ni Ronan sa sarili habang nakatingin pa rin sa kambal na sumusugod. Humanda ka po, Mamang Bad! Yeah! Huli na para makatakbo pa si Ronan. Naabutan na siya ni Zach at Zion at mabilis siyang hinataw ng espada ng mga ito. Yeah! 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 Go away, Mamang Bad! Shoo! Hindi mo maaagaw ang lupa namin! Layas! Hindi magkamayaw na sigaw ng dalawang bata habang hinahataw siya ng espadang laruan. Hey kids, stop! Ow! Ow! Sa kaiiwas ni Ronan ay nagsalabid na ang kanyang mga paa at napaupo sa lupa. Oh, damn it! Anas niya at madaling isinangga ang isang braso sa muka. Subalit nagtaka si Ronan nang tumigil ang mga ito kaya dahan-dahan niyang ibinaba ang braso. Napakunot ang noo niya nang makitang nagtatawanan ng dalawa. Are you playing with me, kids? Inis niyang tanong sa mga ito. No po, we're fighting you kasi bad ka po. Tama po si Kuya Zach at kapag hindi po kayo umalis, hahampasin ka po ulit namin ng mahiwaga naming espada. Anang batang si Zion. I'm not leaving until I talk to your mother. We are friends. Sagot ni Ronan. Nagkatinginan ng dalawa. Pagkaway si Zach ang sumagot. Ang sabi po niya okay lang kayo. Hindi niya po sinabing friends kayo. At kung narito po kayo para sa lupa namin, wag na po kayong makulit kasi hindi nga po namin to ibebenta. Mahal na mahal po ni nanay ang lupa namin at ayaw po namin iiyak po siya. Napakurap-kurap si Ronan. Para kasing hindi mga bata ang kaharap niya kung umasta ang dalawa. At habang pinagmamasdan niya ang mga ito, nakikita nga niya ang resemblance nila. Biglang lumakas ang kabog ng dibdib ni Ronan. May tila mainit na palad na humaplos sa puso niya at biglang nangilid ang kanyang mga mata. I think hindi pa niya alam, kuya. Bulong ni Zion sa kapatid makalipas ang ilang sandali. Hayaan mo na lang siya. At sabay na nagkatawanan ng dalawa. Hey, ano namang nakakatawa, kids? Ani Ronan matapos ipilig ang ulo. Kasi po, ani Zion bago tumingin kay Zach. Muling nagtawanan ang mga ito. Kasi ano? Naiinis ng tanong ni Ronan. Kasi po nakaupo kayo sa trono. Sagot ni Zach na hindi nawawala ang pilyong ngiti sa mga labi. Trono? Anong... Shit! Malakas niyang mura sa isip nang maramdamang mamasama sana ang pang-upo niya. Nang lumingon siya roon, parang gusto na lamang niyang pagbuhulin ang dalawang batang kaharap. Humalakak ang mga ito. Si Mamang Bad, nakaupo sa tae ng kalabaw. Pangaasar ni Zion sa kanya. Buti nga. Bad niyo po kasi Belat. Pangaasar din ni Zach na dumila pa. I'm not bad, okay? I'm a friend. Wika ni Ronan bago tumayo. Sir. Napalingon sila sa tumawag sa kanya. Nakatayo si Benji ilang hakbang lamang mula sa kanila habang habol hininga. Ano? Lumunok si Benji, sunod-sunod. Totoo ho. Totoo? Ang alin? Naanak niyo nga sila. Ha? Huwag ka nga magbibiro ng ganyan. Zach, Zion. Anong babaeng tinig mula sa kanilang likuran. Sabay-sabay silang napabaling doon. Nanay! Duwit ng dalawang bata at nagtatakbo kay Kyla na nag-aalalang nakatingin sa kanila. Naka-uniforme pa ito at halatang kadarating lang. Nanay, si Mamang Bado, pumalik po. Sambong ni Zach. Opo nga, nanay. Nag-spy po sila, kaya tinuruan namin ng leksyon. Sabi naman ni Zion. Napahagod sa kanyang batok si Kyla. Mga anak, hindi ba sinabi ko na sa inyo na okay na kami? Pero po, nanay, paano kung bilhin pa rin niya lupa natin? Sagot ni Zion. Oo nga po, nanay. Ayaw lang po namin na umiyak kayo kagaya nung namatay si Lolo. Di ba po sabi niyo, ito na lang ang natitirang alaala niya sa atin? Hindi nakasagot si Kyla at nagpapaumanhing tumingin kay Ronan. Ngumiti naman ito. It's alright, Kyla. Naiintindihan ko naman sila. Sorry ha, masyado lang talagang protective ang dalawang to. Anya bago binalingan ng kambal. Zion, Zach, mag-sorry kayo kay Tito Ronan. Wala naman kasi siyang ginagawang masama. Sabay na lumabi ang dalawa bago tumingin sa kanya. Sorry po, Mamang Bad. Ay, good na pala. O siya, sige na, mauna na kayo sa bahay at maglinis ng katawan nyo.
Utos ni Kyla sa mga anak. Paano po siya, nanay? Tanong ni Zack bago itinuro si Ronan. Bakit? Takang tanong naman ni Kyla rito. Kasi po may pupo po siya ng kalabaw sa short. Napatingin naman siya roon pati na si Benji. Narinig niya mahinang pagtawa ng kambal at ng assistant ni Ronan. Siya naman ay apologetic na tumingin kay Ronan. Sorry ulit, Ronan. Ani Kyla. It's okay, pero baka pwedeng makilinis sa inyo. Ayoko namang mag-amoy dumi ng kalabaw sa harap mo. Oo naman, tara sa loob. Yaya niya sa mga ito. Naunang tumakbo si Zack at Zion patungo sa bahay nila habang kasunod silang tatlo. Sir, totoo nga ho. Narinig ni Kyla na bulong ng assistant ng lalaki. Mamaya na, Benji. Maglilinis muna ako. Sige ho, sir. Nagtataka man sa pinag-uusapan ng dalawa, hindi na lamang kumibos si Kyla. Subalit may kabang bigla na lamang sumulpot sa dibdib niya. Oh, may mga bisita ka pala, anak. Anang kanyang ina paglabas sa terrace. Parang ganoon na nga ho. Nga pala nay, ito ho si Mr. Fajardo. Pakilala ni Kyla sa lalaki. Mr. Fajardo ka mo? Yung gustong bilhin ng ating palayan? Oho. Lumapit ang lalaki dito at inilahan ng kamay. Magandang araw ho. Ako ho si Ronan at ito naman ho si Benji, ang assistant ko. Tinanggap ng ina ni Kyla ang kamay ng lalaki. Ako naman si Ka Elena. Pasensya na kayo kung hindi namin may pagbibili ang aming lupain sa inyo. Minana pa kasi namin yan sa mga magulang namin. Mga lolo at lola nitong si Kyla. Dito na kami lumaki at nangakong dito na rin mamamatay. Anang kanyang ina. Okay lang ho yun, Ka Elena. Pero hindi naman ho yan ang pinunta namin dito. Sabi ni Ronan. Hindi ba? Ano? Makiki-CR ho sana ako. Aba, oo naman. Naroon sa may kusina ang CR namin. Halika't sasamahan kita. Napaano ka ba? Magiliw na wika ng kanyang ina sa lalaki. Nakadakma ho ng swerte. Biro ni Ronan bago ipinakita ang maduming short. Ay nako, swerte nga yan. Abay sana nga ho. Ay siya, sige na. Tara na sa loob. May damit naman ng anak kong lalaki dyan. Tiyak na kasya yun sa'yo dahil halos magkasing katawan kayo ni Chris. Sabi pa ng kanyang ina na ang tinutukoy ay ang kapatid niyang pulis na nakadestino sa Batangas. Natatawa na lang si Kyla na sinundan ng tingin ng dalawa. Pagkatapos, hinarap niya si Benji. May gusto ba kayong inumin? Tanong niya rito. Kahit ano na lang ho. Sige, maiwan muna kita rito. Tatalikod na sana si Kyla nang muling magsalita ang lalaki. Pwede ho bang magtanong, Ma'am Kyla? Ano yon? Hindi niyo ho ba natatandaan kung nagkita na kayo ni sir? Hindi, wala akong matandaan. Bakit? Kasi ho... Nanay! Tapos na po kami maligo ni Zion. Ani Zack na bagong bihis na nang lumabas. Kasunod nito si Zion na ibinababa pa ang sandong suot. Kagyat na napangiti si Kyla. Wow, very good naman. Talagang kayang-kaya na ninyo mga sarili nyo Siyempre po, para hindi na po kayo nahihirapan. Sus, okay lang naman si nanay. Masaya nga akong inaalagaan kayo Ano bang gusto niyong inumin? Pwede po bang milk? Sagot ni Zion. Oo naman, sandali lang, dito muna kayo. Ikukuha ko rin ng maiinom ang mga bisita natin. Okay po. Pagpasok ni Kyla sa kanilang bahay ay dumiretso siya sa kusina. Nakita niya ang kanyang ina na abala na sa pagluluto ng hapunan. Dito mo na sila pakainin, anak. Anito habang hinuhugasan ng mga isdang inilabas sa ref. Akala ko kung ano nang sasabihin niyo, Nay. At ano naman ang gusto mong sabihin ko? Wala ho. Tumingin ito sa kanya. Nauunawaan ko kung sino si Ronan at alam ko ang pakay niya. Pero naparito siyang ibang hangarin niya, kaya wala akong karapatang pagdamutan siya at hindi pa kainin sa sarili kong pamamahay. Wala naman ho akong sinabi. Depensa ni Kyla sa sarili. Talaga ba? Bakit parang ibang nararamdaman ko sa mga kinikilos mo ngayon, Kyla? Totoo ba mga naririnig ko sa mga kapitbahay natin na nililigawan ka ni Ronan? Ho? Naku, hindi ho. Magkaibigan lang ho kami. Matagal siyang pinagmasdan ng kanyang ina bago tumango. Ganoon ba? O siya, sige, wala na akong sinabi. Wala naman ho talagang dapat pang sabihin dahil magkaibigan lang talaga kami. Oo na, ipaghanda mo na muna sila ng maiinom. Ay, oo nga pala. Tinungo ni Kyla ang ref para kumuha ng tubig. Eksakto namang bumukas ang banyo at iniluwa si Ronan na bagong bihis na. Nay Elena, salamat ho dito sa damit. Hayaan niyo ho, ibabalik ko rin ito kaagad kapag nalaban na ho.
Sabi nito sa kanyang ina pero sa kanya naman nakatingin. Pinamulahan siya ng muka dahil alam niyang nakatingin din sa kanya ang kanyang ina. Naku, walang problema. Kahit hindi mo na rin isauli, marami namang damit dyan si Chris. Anang kanyang ina. Nakakahiya naman ho. Sus na bata ito, wala yon. Dito na rin pala kayo maghapunan. Magluluto ako ng sinigang na tilapia. Aba, salamat na ho kagad. Walang problema. Sige ho, lalabas na ho muna ako. Kayla. Paalam ni Ronan. Sige. Nang makalabas ang lalaki, tiningnan ni Kayla ang ina. Nakatingin rin pala ito sa kanya. Yung inumin nila, anak. Paalala nito bago makahulog ang umiti. Napailing na lang siya. Oo, ito na ho. Pagkatapos magtimpla ng gatas at juice, lumabas ng muli si Kayla sa may terrace. Nakita niyang nag-uusap sina Ronan at Benji sa ilalim ng punong santol habang sina Zack at Zayo naman ay busy sa laruan ng mga sasakyan. Sweethearts, narito na ang gatas niyo. Kuha ni Kayla sa atensyon ng kambal. Thanks po, nanay. Lumapit ang mga ito at kinuha ang kani-kanilang baso. Siya naman ay inilapag sa lamesa ang dalang tray at muling sinulyapan ang dalawang lalaki. Halatang seryoso ang pinag-uusapan ng mga ito. Nanay, bati na po ba kayo ni Mamang Bad? Tanong sa kanya ni Zack. Nilingon ito ni Kayla. We're friends, sweetheart. Pero hindi na po ba niya bibili ng lupa natin? Sabi naman ni Zion. Well, siguro. Pero kahit naman bilhin niya, hindi naman namin ibibenta ng lola ninyo ang lupa natin. Dito kayo lalaki at dito rin kayo titira. Okay po. Iisang tugon ng mga ito bago bumalik sa paglalaro. Kayla. Napabaling siya sa nagsalita. Naroon na pala sa tabi niya ang dalawang lalaki. Can we talk? Ani Rona nakababakasan ng pag-aalangan sa tinig. Tungkol ba to sa lupa? No, it's not about your land. It's about them. Sagot ng lalaki sa mahinang tinig bago nilingon sina Zion at Zack. At kung tama ang nakikita niya sa kakaibang kislap ng mga mata nito, naroon ang pananabik. Okay. Tumayo si Kayla at naglakad patungo sa ilalim ng punong santol. Sinundan naman siya ng lalaki. Ano ba yun? Tanong niya nang muli itong harapin. Hindi agad ito sumagot. Nakatitig lamang ito sa kanya na para bang may pilit itong inaalala. Hoy, huwag mo nga akong titigan ng ganyan. Naiilang niyang saway sa lalaki. Huminga ito ng malalim. Pwede ko bang malaman kung ilang taon na ang kambal? Turning 5. Bakit? Basta, have we met before? Really? Pati ba naman ikaw tatanungin din ako niyan? Just answer my question, please. Napabuntong hininga si Kayla. No, bakit ba? Saan ba patungong pag-uusap natin to? It's about the twins. I think Benji's right. Ha? Saan? Ano ba sinasabi mo? Here, look at the pictures. Iniabot ni Ronan sa kanya ang cellphone nito. Dahan-dahan naman yung kinuha ni Kayla habang nangungunot ang noo. Take a look at it. Dagdag pa ng lalaki. Sinunod naman ni Kayla ang kaharap at malakas siyang napasinghap sa nakita. Ikaw ba to? Yes, that's me when I was their age. Hindi nakatiis si Benji dahil kahit ako, hindi ko agad nakita ang pagkakahawig namin ng kambal. And when he pointed out earlier, hindi agad ako naniwala. At siguro para patunayan niyang tama siya, tinawagan niya ang mami ko. He asked about those pictures. At ngayon hindi ko alam ang iisipin ko. Para ding sasabog ang dibdib ko. Mahinang wika nito habang iiling-iling. Napatingin si Kayla sa mga anak na abala pa rin naglalaro. Pagkatapos, muli niyang binalingan ang lalaki habang kagat-kagat ng mariin ang pang-ibabang labi. Maybe he's right. Wala sa loob niyang wika. What do you mean, Kayla? Siguro, ikaw nga ama na kambal, Ronan. At paano naman nangyari yun kung hindi pa tayo nagkikita? At isa pa, nasan nga bang ama nila? Hindi ko rin alam. Sagot ni Kayla sa basag na tinig. Bigla rin siyang kinabahan. Hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanila kung sakasakali mang si Ronan nga ang ama ng kambal. The twins never asked about their father because she already told them that she didn't know who he is. At ngayon, nakikita niyang desidido si Ronan na malaman ng totoo. Ang isa pang ikinakatakot ni Kayla ay ang magiging epekto niyon sa magandang samahan nila ni Ronan. Hindi mo alam? Paano naman nangyari yun, Kayla? Kasi hindi naman ako ang tunay nilang ina. Parang natuklaw ng ahas si Ronan. What do you mean na hindi ikaw ang nanay nila? Tama ang narinig mo. Hindi nga ako nanay nila, kundi ang best friend ko. You mean, inampun mo sila? Parang ganun na nga. Sa akin iniwan ng kaibigan ko ang pangangalaga sa kanila.
Why? I mean, nasan ba siya? Can I talk to her? Umiling to. No, hindi mo na siya makakausap pa. Bakit naman? Dahil matagal na siyang patay. What? Parang nasa buga ng bomba si Ronan sa narinig. Sa dami ng revelasyon sa araw na yon, pakiramdam niya anumang sandali bibigay ang ulo niya. Nagsalita muli si Kyla. Namatay sa panganganak sa kambal si Kyra, ang tunay na ina ni Zack at Zion. At dahil wala na siyang ibang pamilya kundi kami, dahil matagal na rin patay ang mga magulang niya, sa akin napunta ang pangangalaga sa dalawa. As per DSWD evaluation na rin. Walang nabanggit sa akin noon si Kyra tungkol sa ama ng kambal. Basta ang sabi niya, nag-bar daw siya at nalasing. Pagkatapos nagising na lang daw siyang mag-isa sa isang hotel. Basag ang tinig na kwento ni Kyla. Ang sabi pa niya, akala ro niya hindi siya mabubuntis. May pagka-liberated kasi ang kaibigan ko yun kaya alam mo na. Nung mga 6 na buwan na ang tiyan niya, umuwi siya rito. At dahil parang tunay na anak at kapatid na ang turing namin sa kanya, walang pagdadalawang isip na pinatira namin siya rito. May sarili naman siyang bahay at lupa na iniwan ng kanyang mga magulang. At yun ay nasa pangalan na ni Zack at Zion. Hindi rin yun nalalayo rito at isa rin yun sa mga lupaing nais bilhin ng kumpanya mo. Patuloy nito. Oh God. Nanginginig ang mga tuhod na napayuko si Ronan bago itinuon ng 2 kamay roon. Matagal siyang nakipagtitigan sa lupa. Pilit inaanalisa sa isip ang lahat. Do you remember meeting someone named Kyra Lopez before, Ronan? Umiling siya. No, pero sigurado, isa siya sa mga babaeng naka-one night stand ko noon. But don't get me wrong, or it may sound stupid, but that was part of my life being a bachelor. Pero noon yun, nagbago na ako ngayon, Kyla. Muling tumunghay si Ronan at direktang tinitigan sa mga mata ang kausap. Gusto niyang makita nito ang totoong nilalaman ng puso niya dahil alam niyang naguguluhan din ito. Isa pa, sigurado na siya sa mga sandaling yon sa nararamdaman niya para dito. Ang problema lang, tiyak na maaapektuhan yon kung sakaling siya nga ang ama ng kambal. Believe me, Kyla, I've changed. Sabi pa ni Ronan. Nag-iwas ito ng tingin. Ikaw lang naman na makakapagsabi kung totoo o hindi ang mga sinasabi mo dahil hindi pa tayo magkakilala ng lubos, Ronan. I know. That's why I'm talking to you right now. Naniniwala rin ako nagbabago talaga ang mga tao, lalo na kung gugustuhin nila. Alam ko naman yun. Kaya lang, ibang usapan na pagdating sa mga anak ko. Teka, wala ka pa palang nababanggit sa akin kung may asawa ka na ba o girlfriend, Ronan? No, wala pa. Mas focus kasi ako ngayon sa trabaho. But now... Muling napatingin si Ronan sa terrace. Hindi niya mapigilang mapangiti nang makita kung gaano kasaya ang kambal. I may have kids that really grow up well. Wala sa loob niyang wika. Yeah, good for you. No, good for us. If I may say dahil ikaw pa rin ang ina nila. Well, ginawa ko lang kung ano ang sa palagay ko'y tama at nararapat sa kanila. Binusog ko sila ng pagmamahal kahit alam kong minsan, sa edad nilang yan, may hinahanap pa rin sila. At yun na yung pagmamahal ng isang tunay na magulang. Hinarap muli ni Ronan ng dalaga. And I'm here now. We could make everything right. Yan ay kung totoo ngang ikaw ang ama nila. Mas maigi. Wala akong ibang hangad kundi ang mapabuti ang kambal. At nakikita ko naman yun. Nakikita ko kung paano mo sila i-handle. Kaya nga mas lalo pa kitang hinangaan ngayon. Hindi ito sumagot. Kaya dumaan ng ilang sandaling katahimikan sa kanila. So, anong balak mo ngayon? Tanong ni Kyla makaraan ng ilang sandali. I don't really know. Can you help me, please? Huminga ito ng malalim. Siguro naman alam mo nang hindi ako madamot na tao, di ba? Yes, I know. You have a good heart, Kyla. Yan din ang alam kong dahilan, kaya mahal na mahal ka ni Zion at Zack. And I suppose, ganun din ang puso ko. Makahulog ang wika ni Ronan. Thanks, pero mas gusto kong unahin muna natin ang kambal bago ang ibang bagay. Yeah, of course. So kung nais mo nga malaman ng totoo o para makasiguro kang anak mo nga sila, magpa-DNA test kayo. Walang problema sa akin sa bagay na yan, Ronan. Wala rin problema sa akin kung gagampanan mo ang tungkulin mo bilang ama nila. Kung sakasakaling ang ikaw nga ang ama nila. Kasi mas mahalaga pa rin sa akin ang kasiyahan ni Zion at Zack, na kahit hindi ako ang nagluwal sa kanila, magkakadikit pa rin ang mga puso naming tatlo. Mahabang wika nito. Wala sa loob na nayakap ni Ronan si Kyla. Thanks. Salamat sa pagiging totoo mo. Yun din naman ang hangad ko, ang kanilang kasiyahan. Kaya bukas na bukas, magpapadala ako ng DNA samples namin sa Maynila. I'll ask my pilot to pick it up here. Sabi niya bago ito pinakawalan. Kimi itong umiti. Okay, sige.
Basta kapag dumating na ang resulta, sabihan mo ako kaagad. Hindi naman kasi ito candy lang na iaabot sa kanila. Kailangan pa rin nating ipaliwanag ng maayos sa kambal ng lahat para hindi sila mabigla. Yes, ayoko rin namang manghimasok sa buhay nila na basta-basta. Okay, sige. Yun na lang muna sa ngayon, Ronan. Yun tungkol sa lupa. No, hindi ko na itutuloy yung pagbili. Mabilis niyang putol sa sasabihin nito. Matagal itong napatitig sa kanya. Kitang-kita ni Ronan ang pangingislap ng mga mata nito na nagpangiti sa kanya. Talaga? Tumango si Ronan. Yes. Pero baka sinasabi mo lang yan dahil sa kambal. No, this isn't about them. This is about you and me. Hindi ko pa alam ang tungkol sa kanila. Nakapag-desisyon na ako na ihihinto ang pagbili ng mga lupain dito. Pero sabi mo nga, unahin na lang muna natin ang kambal. At pagkatapos, sinisiguro ko sa iyong mas magiging malinaw ang lahat sa pagitan nating dalawa. Okay ba yun? Oo naman, walang problema sa akin. Ngumiti si Ronan. Salamat ulit, Kyla. Hindi ko alam kung sapat na ba ang salitang yan dahil mula nang makilala kita, ang daming nagbago sa akin. And now, I may have a twin that you love the most. Kaya hanggang kamatayan, patuloy pa rin kitang pasasalamatan. Gumanti ng ngiti si Kyla. Wala yon. Minsan naaawa din talaga ako sa kanila na hindi nila alam kung sino ang tatay nila. Kaya masaya ako kung lalabas na ikaw nga ang ama nila. Mabubuo na ang pagkatao nila. Siguro sinadya talagang pagsangahin ng mga landas natin para bigyan linaw ang katauhan ng kambal. And maybe, para na rin sa atin. Tingnan na lang natin. Anito bago siya niyayang bumalik sa loob ng bahay ng mga to. Sa ilang araw na paghihintay sa resulta ng DNA test, sinikap ni Ronan na manatiling malapit sa kambal, ganoon din kay Kyla. Kahit pa nga sinabi nitong saka na lamang nila pag-uusapan ng tungkol sa kanila. May permiso naman siya at alam rin yun ng ina nito. Naunawaan naman siya ng ginang. Madali naman siyang nakagaanan ng loob ng kambal dahil napaliwanagan na ang mga ito ni Kyla. At ngayon, magkakasama na naman silang tatlo. Tito Ronan, sigurado po ba kayong okay lang talaga to? Tanong sa kanya ni Zack habang hawak nito sa isang kamay ang sari-saring bulaklak na pinitas nito at ni Zion sa hardin ng mga ito. Sakay sila ng 4x4 niya na ang nagmamaneho ay si Benji at patungo sila sa eskwelahan ni Kyla. Oo naman, okay na yan. Sagot niya. Pati po ba itong pritong saging? Sabi naman ni Zion. Napangiti si Ronan. Oo, ayos din yan. Ang importante kasi sa pagbibigay ng gift ay yung nanggaling talaga sa puso. Mahinahong paliwanag niya. Yun din kasi ang turo ni Kyla sa kanya. Dapat kasi bumili tayo ng chocolates, Kuya Zack. Pwede naman tayong bumawas sa ipon natin eh. Sana sinabi mo agad kanina. Kaso baka naman mapagalitan tayo ni Lola Elena. Sabay na napabuntong hininga ang kambal. Siya naman ay napailing na lang. Ano ba kasing meron ngayon? Kanina pa tinatanong ni Ronan ang kambal kung anong okasyon, pero hindi naman siya sinasagot ng mga ito. Basta po, secret po muna, Tito, sabi ni Zion. Ganon? Papadaan pa naman sana ako kay Tito Benji sa tindahan. Kaso kung ayaw niyong sabihin, hindi na lang tayo bibili ng chocolates. Nanlaki ang mga mata ng dalawa bago lumingon sa kanya. Talaga po, Tito? Bulalas ng mga ito. Natawa si Ronan. Opo, basta sabihin niyo muna sa akin kung ano meron. It's the day of the month po, sagot agad ni Zack. What day of the month? Ito pong araw para dalawin namin si Mama. Ito rin pong araw na pinanganak niya kami. Sabi po ni Nanay, para daw po hindi namin makalimutan si Mama, buwan-buwan ay dadalawin po namin siya para hindi siya malungkot sa heaven. Natigilan si Ronan. Ilang beses siyang napalunok habang nakatingin sa kambal na katabi niyang nakasakay sa backseat. Hindi niya alam kung anong sasabihin sa mga ito, knowing they were left alone in this world by their real mother. Napakabata pa ng dalawa para maulila, at isipin pa lang yun, nakokonsensya na siya. Kung pwede nga lang ibalik ang oras, ginawa na niya. Sandaling tumingin sa labas si Ronan para maibsan ang paninikip ng dibdib. Noon lang niya na-realize kung gaano kalaki ang pagkukulang niya sa mga ito. Tito Ronan, pwede na po ba tayong magpadaan sa store para bumili ng chocolates? Tanong sa kanya ni Zion. Kagyat siyang umiti bago lumingon sa dalawa. Of course. Bumaling siya sa assistant. Benji, let's drop by a store. Okay ho, sir. Narinig ko ho. Salamat. Tawang-tawa ang kambal dahil hindi lang isang piraso ang binili nila pagdating sa store, kundi tig isang box ng Snickers at KitKat dahil nila nga available sa tindahan na may tig 10 laman.
Hindi alam ni Ronan kung iiwanan ba ng mga ito yun sa puntod ni Kyra, pero wala namang problema ron basta masaya ang dalawa. Pagkatapos niyon, dumiretso na sila sa eskwelahan. Nanay, surprise! Duwit ng kambal nang puntahan nila ang dalaga sa classroom nito. Nabasa na at nagliligpit na rin ito ng mga gamit. Oh, hi sweethearts! Anong ginagawa niyo dito? Nakangiting tanong nito bago hinalikan ng kambal sa noo saka siya binalingan. You heard them. Gusto ka raw nilang i-surprise kaya sinamahan ko na. Tugon ni Ronan. Nanay, may gift po kami sa inyo, sabi ni Zion. Ano naman yun mga anak? Here po, we asked Lola Elena to cook your favorite. Ani Zach bago ibinigay rito ang maliit na Tupperware na may lamang pritong saging. Ito rin po, nanay. Sabi naman ni Zion na ibinigay rito ang isang tangkay ng rosas. Aba naman, ang sweet naman talaga ng babies ni nanay. Pakis nga ulit. Nagpakis naman ang dalawa kay Kyla habang naghahagikikan. Thank you, sweethearts. Welcome po, nanay. We love you po. Si Rona naman ay tahimik lamang na pinapanood ng mga ito. And he can't deny the fact of wishing it to be real. That they're a one happy family. Soon, Ronan. And be patient. Sabi ng tinig sa isip niya. Nanay, di ba po pupunta tayo sa cemetery? Sabi ni Zach dito. Napalingon sa kanya si Kyla. It's okay. Nasabi na nila sa akin kanina. Ani Ronan. Talaga? Baka may lakad ka? No, wala naman. Okay. Tapusin ko lang ang pagliligpit ko. Malapit lang naman dito yun kaya hindi na tayo lalayo. Sige, take your time. Pagkagaling nga nila sa eskwelahan, dumiretso na sila sa public cemetery na nasa kabilang barangay lang naman. Hi mama, kumusta na po kayo? Ani Zion pagkatapos nitong ilapag sa puntod ng tunay na ina ang daladala nitong bulaklak. Mama, we have new friends po. Lumingon si Zach kay Ronan. This is Tito Ronan po and Tito Benji was in the car waiting for us. Mababait po sila like Lola, Nanay at Tito Chris. Dagdag pa nito. Nako Kai, ang kukulit nitong mga kambal natin. Magaling na rin silang mang-trip at ang dami na rin natututunan. Sabi naman ni Kyla na para bang naroon lamang ang kausap nito. Hindi naman po palagi, Mama. We listen to Nanay and Lola po. We are good boy po at saka po, hindi na kami madalas na mag-cry po. Opo nga, Mama. Tama po si Kuya. Sabi nga po ng teacher namin kapag balagi daw kami mabait, bibigyan niya kami ng maraming stars. Segunda naman ni Zion. Muli, tahimik lang si Ronan sa isang tabi habang nakikinig sa pinagsasasabi ng tatlo. And just by watching them like that, para bang napakagaan lang ng buhay. Na sa halip na malungkot dahil may nawala, ang tangi niya lang nakikita ay kasiyahan, lalo na sa mukha ng kambal. Tara na, baka gabihin tayo. Yaya ni Kyla sa dalawa makalipas ang ilang minuto. Teka lang po, nanay. Kinuha ni Zach sa bitbit nitong plastic ang binili nilang chocolates. Binuksan nito yon pagkatapos ay naglagay ng 2 piraso sa ibabaw ng puntod ni Kyra. Tapos, humarap ito sa kanila. 2 for nanay, 2 for Tito Ronan, 1 for Zion and 1 for me. 1 for Lola Elena and 1 for Tito Benji. Wika ni Zach at isa-isa nitong iniabot ng chocolates sa kanila. Ayan, ubos na. Tara na po, nanay. Okay yan, thank you anak. Sagot ni Kyla na tumingin pa kay Ronan. Thank you rin, pero pwede bang mauna na kayo sa sasakyan? Wika ni Ronan dito. Sige, take your time. Anito bago niyaya ang kambal. Nang mapag-isa, nilingon ni Ronan ang puntod ni Kyra. May picture doon ng babae. Ang kaso, hindi talaga niya maalala ang mukha nito. Siguro lasing na lasing nga siya noon. Hi, I don't know if you knew me, but I guess I need to properly introduce myself. I'm Ronan. Hindi ko alam kung totoo nga ba pero nararamdaman ko naman sa puso kung totoo nga na anak natin ng kambal. At gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi ko sila pababayaan. I will be there for them kahit pa may higit 4 na taon na ako na-miss. Baka mamahalin ko rin sila ng higit pa sa kaya kong ibigay. And I will protect them no matter what happened. Also, gusto rin kitang pasalamatan because now I realize the importance of family, of having them by your side. And I promise, kahit negative o positive man ang result ng DNA namin, I will be their father. Thank you, Kyra. Mahabang wika ni Ronan bago pumikit at umusal na maikling panalangin. Pagkatapos niyon, bumalik na siya sa kotse. Mula sa loob ng sasakyan ay tahimik na pinanood ni Kyla si Ronan. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang lalaki hindi bilang isang amang handang tumayo para sa kambal.
kundi bilang isang taong may pusong marunong manindigan kahit pa nga hindi pa nila alam ang totoo. At doon niya ito labis na hinangaan. Paghangang para kay Kyla ay mas lalo pang lumalim. Nang sumunod na araw, walang pasok si Kyla sa eskwelahan dahil Sabado. Nasa bahay lang sila at ginagawa ang mga bagay na nakasanayan na nilang gawin sa araw na yon. Pagdating ng tanghali, hindi niya mapigilan ang mapangiti nang matanaw si Ronan sa may pila-pilan. And every time she sees him, she could feel her heart was beating so fast. Mahal ko na yata siya. Anya sa sarili. Hindi naman kasi mahirap mahalin ng isang kagaya ni Ronan. Mabait ito at nakikita niyang maalaga pagdating kina Zack at Zion. Bukod doon, nakikita niya ring magiging isang mabuti at mapagmahal na ama ito sa dalawa. Kyla! Kyla! Tawag ng lalaki habang malayo-layo pa ito sa kanya. Napalabas siya ng kanilang bahay. O Ronan, bakit? May nangyari ba? May pag-aalalang tanong niya bago dali-daling sinuot ang tsinelas at sinalubong ito. Oh God! Nagulat na lamang si Kyla nang bigla siyang yakapin ni Ronan. Damang-dama niya ang malakas na kabog ng dibdib nito na nagpalakas din sa kabog ng dibdib niya. Thank God! Thank God! Thank you! Paulit-ulit nitong bulong. Teka, ano bang nangyayari? Tanong niya. Pinakawala naman siya ng lalaki. Nang titigan siya nito sa mga mata, nakita niyang nangingilid na ang mga luha niyon. Masuyong hinaplos ni Kyla ang pisngi nito. May problema ba, Ronan? Umiling to. No, walang problema. Actually, it's a good news. Talaga? Ano naman yun? They are my sons, Kyla. Zack and Zion are my sons. Oh God. At hindi na nakaiwas pa si Kyla nang bigla nitong halikan ng mga labi niya. Nanlaki ang mga mata niya kasabay ng pagkatuod. Oh, sorry. Anang lalaki nang mabilis siyang pakawalan. Sorry, I mean, it was an accident. But I'm not sorry for kissing you. Ha? Nalilitong wika niya habang tila may mga paru-parong lumilipad sa kanyang tiyan. Basta, masayang-masaya ako ngayon. Sabi nito bago tumingin sa loob ng bahay nila. Nasaan sila? Pwede ko ba silang makausap? Oo naman, pero sure ka ba sa sinasabi mo? I mean, nasan ba ang result? Oo nga pala. Heto, pinadala to ng kaibigan kong doktor ngayon lang. Hindi ko na nga hinintay si Benji para lang makapunta rito. Nasa bayan kasi siya at namamalengke, kaya nag-tricycle na lang ako. Hindi magkaintindihang kwento nito bago ipinakita ang larawan ng DNA result. Tama nga ito, 99.99% ang nakalagay roon. Wow, congrats! Sabi na lamang ni Kyla sa halo-halong emosyon. Thanks. So, pwede ko bang makita ang kambal? Oo naman, naroon sila sa kwarto nila at nagbabasa. Okay, tuloy na ako. At muli siyang hinalikan ni Ronan sa pisngi. Napahawak naman doon si Kyla habang inihahatid ng tingin ng lalaki. Nang mawala ito, doon lamang niya nagawang huminga. Hindi niya alam na kanina pa pala niya yun pinipigilan. Diyos ko, ang bilis naman nun. Hindi ko man lang na-enjoy. Sabi niya na ang tinutukoy ay ang paghalik ni Ronan sa kanyang mga labi. At nang ma-realize ang sinabi, ay agad niyang tinampal ang bibig. Kung ano-ano nang pumapasok sa isip ko. Sabi niya bago sinapo ang kumakabog na ring dibdib. Patunay lamang yun na umangat na sa ibang level ang pagtingin niya sa lalaki. Doon na sa kanila nagpalipas ng maghapon si Ronan. Umuwi rin ito pagsapit ng 8:00 dahil kailangan ng matulog ng kambal. Wala pa silang napag-uusapan kung paano sasabihin sa kambal ang totoo. Pero nakahanda naman si Kyla roon. Matatalino sina Zack at Zion at alam niyang mauunawaan agad yun ng mga ito. Nay, bakit gising pa ho kayo? Tanong niya nang malabasan ng inang nanonood pa ng TV sa sala. Mag-aalas 9 na at sanay ang kanyang inang matulog kasabay ng kambal. Halika muna anak. Anito bago pinatay ang TV. Tumabi rito si Kyla. Bakit ho? Kailan niyo sasabihin kina Zack at Zion ng totoo? Napabuntong hininga siya. Nabanggit na niya rito kanina ang tungkol sa resulta ng DNA. At natuwa naman ito dahil kahit papaano raw ay may tatayong ama niya para sa kambal. Itatanong ko pa ho kay Ronan. Siguro ho sa lalong madaling panahon din. Tama yan anak. Sigurado naman ako maiintindihan nila kayo basta ipaliwanag niyo lang ng maayos. Oo nga, yun din ang nasa isip ko. Pero ano ho kaya sa palagay ninyo? Kukunin kaya niya sa atin sina Zion at Zack? Bakit? Natatakot ka ba? Hindi naman ho sa ganun. Ang sakin lang, malayo ho ang Maynila. Tiyak ko kasi na doon sila ititira ni Ronan. Paliwanag ni Kyla. Ang kanya namang ina ang napamuntong hininga. Wala tayong magagawa roon anak.
kung yun na magiging pasya niya bilang isang magulang. Pero sigurado naman akong hindi niya ilalayo sa atin ng kambal. Isa pa, hindi ba kailangan pa rin idaan sa legal ang lahat? Parang ganoon din sa ginawa ng DSWD noon sa'yo. Pero ayoko na rin ng makaladkad pa ang kambal sa ganoong proseso. Masyado pa ho silang bata para ma-stress sa mga ganitong bagay. Pero kung yun nga ho ang tamang paraan, siguro kakausapin ko na lang si Ronan para hindi maging komplikado ang lahat. Tama ka anak, nadadaan naman sa usapan ng mga ganyang bagay. At sa nakikita ko rin, magiging isang mabuting ama si Ronan sa kambal. Napangiti si Kyla. Oo nga, tingin ko rin naman ho, mabait siyang talaga. Ibig bang sabihin niyan, hindi ka na nababahala? Nababahala pa rin naman ho. Hindi niyo naman ho maiaalis sa akin yan dahil ako na ang tumayong nanay ng kambal. Eh kung ganoon pala, bakit hindi mo na lang sagutin si Ronan at magpakasal kayo? Ho, inay naman. Natawa ang kanyang ina bago kinuha ang isa niyang kamay at tinapik-tapik yon. Alam mo, Kyla anak, kahit hindi nagsasalita si Ronan, alam kong may nararamdaman siya sa'yo. Kung paano kanya tingnan, ganoon na ganoon ang ama mo sa akin noon. At alam ko rin na maging ikaw ay may pagtingin na rin sa kanya. Pero nay, paano kung hindi ho maglik ang relasyon namin? Paano na ho ang kambal? Sus, yun ba ang inaalala mo? Tumango si Kyla. Hindi mangyayari yon anak. Alam mo kung bakit? Bakit ho? Dahil pareho niyong mahal ang kambal. Napailing si Kyla. Parang ang hirap pa rin ho, nakakatakot hong sumugal, nay. Nako, yan ang wag na wag mong paiiralin. Dahil kapag nadala ka ng takot, lahat ng mabubuting bagay sa paligid mo'y mawawala. Kaya kung si Ronan ang tinitibok ng iyong puso at siya ring nagpapasaya sa'yo, sige lang, dahil hindi lang ikaw ang niligaya sa huli, maging sina Zion at Zack din. Nagpatuloy si Kyla sa pakikinig sa kanyang ina. Ngunit ang hindi nila alam, gising pa pala ang kambal at nakikinig din sa pinag-uusapan nila. Kuya Zack, tama ba ang iniisip ko? Mahinang tanong ni Zion sa kapatid. Oo, tama ka nga. Sagot naman nito. Ibig sabihin may tatay talaga tayo? Oo rin, at si Tito Ronan yun. Gusto mo ba siyang maging tatay, kuya? Oo naman, ang cool kaya niya. Ikaw ba? Sandaling nag-isip si Zion bago tumango. Oo rin, mabait kasi siya at maalaga. Pero sabi ni nanay baka kunin niya tayo. E di gumawa tayo ng paraan para pareho na natin silang makasama. Ani Zack sa kapatid sa nangingislap na mga mata. Tama! At nag-appear pa ang dalawa. May malapad na ngiti sa mga labi. Kinabukasan, maagang nagpunta si Ronan kina Kyla. Kailangan niya kasi itong makausap tungkol sa kambal. At alam niyang inaasahan na yun ng babae. Dahil pagdating niya sa mga ito, doon sila sa may punong santol na upo. Ronan, uunahan na kita. Ayoko na kung ano-anong proseso para sa paglilipat sa kustodiya ng kambal. Kung maaari, pagaanin na lang natin dahil ayoko ma-stress pa sila. Simula ni Kyla. Yes, yun din ang gusto ko sanang sabihin. Nag-consult ka na ba sa lawyer mo? Alam ko, ginawa mo na rin yan kagabi. Oo, ang sabi niya, i-recognize ko lang sila bilang mga anak ko. I'll shoulder the expenses, education, medical, lahat. Pero mananatili ka pa ring legal guardian ng kambal. Ikaw pa rin ang primary caregiver nila sa papel at sa totoong buhay. Paliwanag ni Ronan bago kinuha ang kamay ng babaeng nangingilid na ang mga luha. Bahagya niya yung pinisil. I know you're scared, Kyla. Ako rin. Pero kung magkasabay natin tong haharapin, tiyak kong hindi magiging mahirap ang lahat para sa atin. Lumunok ito at ngumiti. Salamat kung ganun, Ronan. Pero hindi na ba tayo dadaan sa mahabang proseso? Hindi na. Notarized agreements lang. Sabi ng abogado ko. Basta pareho tayong magkakasundo. Ibig mo sabihin, hindi mo sila kukunin sa akin? No, Kyla. Why would I do that? Kasi nga, ikaw ang ama nila. Hindi ba natural lang na sa'yo sila tumira? Huminga ng malalim si Ronan. Naisip ko na rin naman ang bagay na yan. But I know that Zack and Zion will be safer here. With you. Isa pa, hindi rin naman ako lalayo. I already bought a place here para dito na rin ako titira. Saka alam mo naman una pa lang na anak ko man sila o hindi. Handa ako magpakatatay sa kanila. Salamat pero, teka, anong dito ka titira? Natawa si Ronan nang makitang nanlaki ang mga mata ng babae. You know I'm capable of buying a place here, right? Oo nga, pero hindi ba may trabaho ka? Sinong magmamanage nun? Sus, we're in new era, Kyla. Marami na ang nagagawa ng mga makabagong teknolohiya. I could make a satellite office here.
Pero paano ang pamilya mo? I mean, na-discuss mo na rin ba to sa kanila? Yes, and so far wala silang ibang gusto kundi makita sina Zion at Zack. Pero sabi ko sa kanila, hindi basta-basta makakaalis ang kambal kasi pumapasok sila sa school. Kaya sila na lang ang pupunta rito. Napabuntong hininga to. Sigurado ka na ba rito? Oo naman, kasi alam ko mas kailangan kanila. Napangiti si Kyla. Thanks, Ronan. Salamat dahil napakabuti mong tao. Well, ikaw rin naman. Mabuti ka ring tao kaya nga nagustuhan kita. Ronan? I know, Kyla. I know. Marunong naman ako maghintay dahil alam kong kapakanan lang ng mga anak natin ang iniisip mo. Anak natin? Oo. Hindi ba ikaw ang nanay at ako naman ang tatay? Oo nga, tama ka. Anak nga natin. Malapad na napangiti si Ronan. At kahit hindi niya tingnan ang sarili sa salamin, alam niyang nangingislap ang kanyang mga mata. He really admired Kyla not just for being a woman, but also for being Zack and Zion's mother. Alam na alam nito kung anong ginawa nito. Hindi ito makasarili at handang ibigay ang pagmamahal sa iba nang walang hinihinging kapalit. And he is looking forward to feel that kind of love soon dahil sigurado na siya. Mahal na niya si Kyla. Teka lang, pasok muna ako sa loob, Kyla. Baka kasi gising na ang kambal. Paalam nito. Subalit pagtayo nito, siya namang paglabas ng pinag-uusapan nila. Nanay! Patakbong nagtungo ang mga ito sa kanila. Sinalubong naman ang mga ito ni Kyla ng isang mahigpit na yakap. Oh, sweethearts, good morning. Morning din po. Nakita ni Ronan na nilingon siya ni Zion. Kuya! Anito kay Zack na tila may usapan. Tumingin din ito sa kanya kaya napakunot ang noo niya. May problema ba? Tanong ni Ronan sa kambal. Nagkatinginan ang mga ito bago lumapit sa kanya. Nanay, totoo po ba? Tanong ni Zack. Napatingin si Ronan kay Kyla. Ang alin ang tinutukoy niya mga anak? That Tito Ronan is our father? Is he our tatay po? Sabi ni Zion. Malakas na napasinghap si Kyla habang siya naman ay nangilid ang mga mata. Kanino niya naman nalaman yan? Tanong ng dalaga sa kambal. We heard you and Lola Elena po last night. You were talking about us and Tatay Ronan. Sagot ni Zack. Tatay Ronan? Anang binata sa nanginginig ng mga labi. Opo, hindi pa po ganun dapat ang tawag namin sa inyo kasi kayo po ang tunay naming tatay. Oh my God. Bulalas ni Ronan kasabay ng sunod-sunod na pagpatak ng mga luha. It's okay po, tatay. There's no need to cry kasi happy naman po kami dahil may tatay na po kami ni Zion. Nagkatinginan pa ang kambal bago muling tumingin kay Ronan. Unang lumapit sa kanya si Zack at yumakap. Maya-maya, sumunod si Zion kaya tuluyan ng napahagulgol si Ronan. Hindi naman napigilan ni Kyla ang maiyak sa eksenang nasa harapan. It was heartwarming at masayang-masaya siya para sa mag-aama. Alam niya kahit si Ronan ay nakahinga ng maluwag sa nangyayari. Tahan na po, tatay. Hindi po ba dapat masaya kayo? Sabi ni Zack nang pakawalan ng ama. Oo naman, masayang-masaya ako. Mabilis na sagot ni Ronan. Bakit po kayo umiiyak? Kasi madali niyo ako natanggap. Alam niyo ba na wala lahat ng alalahanin ko sa isip? Hindi po ba dapat ganun? Kasi wala naman po kayong ginawang masama sa amin eh. Ang bait-bait niyo nga po eh. Saka love niyo naman po kami, di ba? Parang matandang wika ni Zion. Yes, tama ka. Mahal ko nga kayo kahit sa maiksing panahon na pagkakakilala natin. And I will love both of you until I die. Kami rin po. Duwit ng dalawa bago muling niyakap si Ronan. Pero sa pagkabigla ni Kyla, hinila rin siya ni Zack. We love you both po. Thank you po kasi may nanay at tatay na kami. We're now complete. Sabi naman ni Zion. Napuno ng iyakan ng mga sumunod na sandali. Pero pagkatapos niyon, muling napuno ng tawanan ng tahanan ni Kyla. At sa mga pagkakataong yon, kasama na si Ronan. Mabilis na lumipas sa mga araw. Tinupad ni Ronan ang mga sinabi nito. Doon na nga ito sa Oriental Mindoro madalas na tumigil. May property na ito malapit lang din kina Kyla. Pinatayuan agad nito yun ng bahay na ngayon ay halos patapos na. Nakilala na rin ng pamilya ni Ronan sina Zion at Zack. At sa nakikita naman ni Kyla, masayang-masaya ang mga ito dahil ang kambal pala ang unang apo sa pamilya. Consistent din ang lalaki sa paniligaw kay Kyla. Sa tuwing naroon ito, walang palya ito sa pagdalaw sa kanya maging sa school na pinagtuturuan niya. Madalas, kung ano-anong pasulubong ang dala nito. Oh, bakit ang aga mo yata?
Takang tanong ni Kyla sa lalaki nang mabungaran niya ito sa harapan ng kanilang bahay. Saktong nag-aalis ng suot nitong t-shirt. Oh my good Lord, ang aga-aga pa pero parang busog na ako. Ulam na lang po ang kulang, Lord. Tili ng isipan niya nang makita ang perpektong abs ni Ronan. Sabi kasi ni Nay Elena, wala na kayong kahoy kaya magsisibak muna ako. Sabi nitong nagpabalik ng isip niya sa kasalukuyan. Ha? Magsisibak ka? Sigurado ka ba? Oo naman. Ano naman palagay mo sa akin? Hindi marunong manligo sa tradisyonal na pamamaraan? Hindi yun ang tinutukoy ko. Baka mamaya niyan aaray-aray ka kasi masakit ang katawan mo. Sus, hindi mangyayari yun. Nagbubuhat nga ako ng 100 kilos na dumbbell sa gym eh. Itong palakol pa kaya nakagaan-gaan lang. Bahala ka na nga. Tumuloy si Kyla sa may labahan dahil Sabado yon at araw ng labada nila. Hinayaan na lamang niya si Ronan sa gusto nitong gawin. Yun nga lang, madalas ay nakatulala siya rito lalo pa noong pagpawisan na ito. Kumikislap kasi ang buong katawan nito at ang hot tignan. Baka naman matunaw ako niyan, Teacher Kyla. Biro ng lalaki. Madaling ipinilig ni Kyla ang ulo. Matunaw ka dyan, ano ka, ice cream? Bakit, yummy ba? At nag-flex pa ito ng muscles nito. Yabang? Well, okay lang naman. Ibig kasing sabihin, totoong yummy ako. At ibig sabihin, kinikilig ka. Ay, ewan. Magmadali ka na nga dyan kasi mamaya magluluto na si nanay. Sumaglit lang yun sa palengke. Alam ko. Nagpatuloy sa pagsisibak si Ronan. Nang matapos ito, ipinagtungga pa siya nito ng tubig. Salamat. Ngumiti rito si Kyla. You're welcome, my love. Kagyat na nag-init ang buong mukha niya. Akala nga niya bigla siyang nilagnat at ang init-init niyon. You're so beautiful when you're blushing, Teacher Kyla. Maybe I should tease you a lot. Subukan mo lang dahil kahit sa pila-pilan hindi ka makakatungtong. Uy, wag naman. Ikaw talaga, binibiro lang naman kita. Sus, ayusin mo kasi ang pagbibiro mo. Opo na, mahal na Reyna. Lihim na napangiti si Kyla. Kaunting-kaunti na lang talaga at hindi na siya makakatakas pa sa kamandag nito. Nagpatuloy si Ronan sa paniligaw nito sa kanya. Ang masikinagagaan ng loob ni Kyla, hindi niya kailanman naramdamang minadali siya ng lalaki. Bagkus, unti-unti nitong pinatunayan na naroon ito hindi lang bilang ama ng kambal, kundi bilang lalaking handang magmahal at maghintay. Saan ba talaga tayo pupunta, Zion, Zach? Tanong niya habang magkakasunod silang naglalakad sa pila-pilan isang araw na walang pasok sa eskwela. Basta po, nanay, sumunod na lang po kayo sa amin, sagot ni Zach. Pero malapit ng dumilim, baka mamaya niyan mahamugan kayo. Hindi po yan, nanay. Malakas po kami ni Kuya Zach. Napailing na lamang siya at tumugon sa mga ito hanggang sa marating nila ang dulo ng palayan kung saan may maliliit na kubo at isang matandang punong mangga. Nagtaka pa siya nang makita ang maraming Christmas lights. At sino naman ang may pakana nito? Tanong ni Kyla sa dalawa. Si nanay talaga, ang kulit po ninyo. Reklamo ni Zach. Ano ka mo, anak? Punta na lang po kayo sa may puno para makita po ninyo. Sabi naman ni Zion bago binalingan si Zach. Tara na, kuya! At biglang tumakbo ang dalawa pabalik sa kanilang bahay. Hoy, Zach! Zion! Bumalik kayo dito! Pero malayo na agad ang mga ito kaya walang nagawa si Kyla kundi ang sundin ng mga anak. Subalit hindi pa siya sumasapit sa puno nang lumabas doon si Ronan na may hawak na gitara at biglang kumanta. Pakiramdam ni Kyla para siyang idinuduyan sa alapaap sa ganda ng tinig ni Ronan. Hindi niya alam na magaling pala itong kumanta. Titig na titig lang siya rito hanggang sa matapos ito at lumapit sa kanya. Hi, nagustuhan mo ba ang surprise ko? Tanong nito sa napakaswabing tinig. Napakagat siya sa labi at bahagyang tumango. Oo naman, magaling ka palang kumanta. Hindi naman gaano, nabigyan lang ng maayos na tinig. Pahambol pa talaga. Kasi totoo naman. Inilahad ni Ronan ang kamay nito sa kanya. Napatingin doon si Kyla, paggaway sa mga mata nitong singkislap yata ng mga tala sa kalangitan. Ano? Tanong niya rito. Can't you just hold my hand, sweetheart? Huminga siya ng malalim. Okay. Sandali pang nanginig ang katawan ni Kyla nang maglapat ang kanilang mga palad. Para kasing may milyon-milyong voltahe ng kuryente ang nanulay roon patungo sa kanyang puso. Nakangiting ibinaba ni Ronan ang hawak nitong gitara. Pagkatapos, inilagay nito ang mga kamay niya sa magkabilang balikat nito, habang ang dalawa nitong kamay ay nasa baywang niya. So, magsasayaw tayo ng walang tugtog? Saka, tingnan mo nga mga itsura natin. Pareho lang tayong nakapambahay.
Sabi niya habang marahang umiindak ang mga katawan nila. Well, that's what I like most about you, Kyla. Your simplicity and just being you. Plus, napakabuti mo ring ina kina Zack at Zion. Talaga? Oo, mabait ka ring anak, mabait na guro, busilak ang puso. May takot sa Diyos at natural na maganda. You always think what's right for our kids. You fight for what's right and... Tama na. Baka naman dumugo na ang tenga ko sa kakapuli mo. Awat ni Kyla sa lalaki habang natatawa. Tumigil naman nga ito. Ang kaso, nakatitig lamang ito sa kanya kaya bigla siyang nailang. Ano Ronan, nagbago na bang pagtingin mo sa akin? Tinubuan na ba ako ng sungay? Biro niya. Nope, nakakatulala kasi ang ganda mo eh. Sus, bolero. Muli hindi ito sumagot. Tila may malalim itong iniisip kaya bigla namang nabahala si Kyla. May problema ba? Wala naman. Itatanong ko lang sana kung ano ba tayong dalawa. You know, I really, really like you, Kyla. In fact, mahal na nga kita. Kaya parang ayoko nang umuwi para lang makita ka sa araw-araw, pati na ang kambal. You made me happy. You made me laugh. At kung hindi pa sapat ang mga nararamdaman kong yun, ano pa ba ang hindi ko pa naipapakita sa'yo? Huminga ng malalim si Kyla bago sumagot. Actually, Ronan, wala ka nang dapat pang ipakita. Kasi naipakita mo na yung lahat sa akin. At aaminin ko, hindi ka mahirap magustuhan. Hindi ka mahirap mahalin. Maybe you're just a random guy who at first I treated as enemy. Pero biglang nag-iba ang ikot ng mundo. Naging magkaibigan tayo, naging mga magulang para sa mga anak natin. And with that reason, masasabi kong mas lalo kitang minahal. Mahabang wika niya. Ibig bang sabihin yan, sinasagot mo na ako? Sandaling nag-isip si Kyla. Hindi niya maikakailang natatakot siya, pero hindi kay Ronan, kundi sa posibilidad na muling magbago ang lahat sa kanya pati na sa kambal. Ngunit sa bawat paglipas ng araw, sa bawat pagbisita nito, sa bawat ngiti at tawanan nila, at sa bawat pananatili nito sa tabi nila ng kambal, unting-unting natutunaw ang takot na yon. Marahil hindi perpekto ang simula nila, ngunit sigurado si Kyla na totoo ang mga nararamdaman nila. Kyla? Untang ni Ronan. Ngumiti siya. Yun ay kung papayag kang maging girlfriend ng probinsyanang katulad ko. Of course. Then, oo ang sagot ko sa tanong mo, Ronan. Sinasagot na kita. Talaga? Oo nga. Gusto mo bang bawiin ko pa? Mabilis itong umiling. No, and yes. Thank you, Lord. Sa wakas ay nakamit ko na rin ang matamis na oo ni Kyla. At walang sabi-sabi siya nitong binuhat bago umikot. Diyos ko, ibaba mo nga ako. Hoy! Natatawang saway ni Kyla sa kasintahan. Ibinaba naman nga siya ni Ronan. Pagkatapos, masuyo nitong hinaplos ang kanyang pisngi. You're so beautiful, my love. At hindi ako magsasawang titigan ka sa araw-araw. Sabi nito bago dahan-dahang tinawid ang distansya ng mga mukha nila. Kusa naman pumikit ang mga mata ni Kyla at nang maglapat ang kanilang mga labi, doon niya naramdaman na tama ang desisyon niya, na ang lahat ng yon ay nakalaan talaga para sa kanila. At kahit yun ang unang beses na nahalikan siya dahil ang totoo, si Ronan ang first boyfriend niya. Ginawa pa rin niya ang lahat para mas maging memorable ang gabing yon para sa kanila. Yahoo! I love you, Kyla! I love you too, Ronan. Masuyo at nakangiting tugon niya. Ilang buwan nang mabilis na lumipas at masasabi ni Ronan na masayang-masaya ang puso niya. Hindi lang kasi yun dahil sa mga anak niya, kundi dahil na rin sa pagdating ni Kyla sa buhay niya. Ang babaeng hindi niya aakalaing mamahalin niya ng husto. Ano pare, ready ka na ba? Tanong sa kanya ni Alonzo. Ka-video call niya ito at si Inigo, ang dalawa sa matalik niyang kaibigan. Oo pare. Nervous? Sabi naman ni Inigo. A bit. Well, ganyan talaga kapag papasukin mo na ang seryosong parte ng buhay mo. Ganyan din kami ni Inigo noon. Tama si Alonzo pare, but it'll always be worth risking. Napangiti si Ronan. Sana lang din kasama natin si Abraham. Kulang ang kasiyahan kapag wala siya eh. Sabay na napabuntong hininga ang dalawa. Hayaan muna natin siguro siya. Alam mo naman ang pinagdadaanan ng isang yun ngayon. Sabi naman ni Alonzo. I know, namimiss ko lang siguro siya. Sagot ni Ronan. We all miss him, pero ibigay na natin to sa kanya. Wika naman ni Inigo. Ilang sandaling katahimikan ang namayani sa kanila bago pumalakpak si Alonzo. Hey, happy day dapat, hindi funeral, okay? Anito. Natawa sila ni Inigo. Oo nga, so stop worrying right now dahil big day mo to, Fardo. And before we end this call, ikumusta mo na lang kami sa kambal at kay Kyla, okay?
Okay, copy that. Tatawa-tawang nagpaalam ang dalawa. Siya naman ay lumabas na para sunduin ang kanyang mag-iina. Mag-iina. That feels surreal. Sabi ni Ronan sa sarili bago nagmaneho patungo sa bahay ni Kyla. Pagdating niya roon ay handa na ang mga ito. Wala na roon ang ina ng kanyang kasintahan dahil kanina pa ito sinundo ni Benji at kasalukuyan ng kasama ang kanyang pamilya. Hello my loves. Ready? Nakangiting bati niya sa tatlo bago isa-isang hinalikan ang mag-iina sa pisngi. We are, tatay! Masayang sagot ng kambal. Okay, tara na. Inalalayan niyang makasakay ang mga ito sa sasakyan bago siya naupo sa driver's seat. Excited na ba ang lahat? Yes po, tatay! Duwit ng kambal. By the way, my love, you're so beautiful with your dress. Sabi ni Ronan kay Kyla nang balingan niya ito sa passenger seat. She's wearing a simple crimson dress paired with 2-inch heels. Nakalugay ang buhok nito at tanging lipstick lamang ang kolorete sa muka. Kaya mas lalong tumingkad ang natural nitong ganda. Thank you, love. Ikaw rin naman, ang gwapo mo rin. Nakangiting wika nito. Simple lang din ang suot ni Ronan. Pulang polo shirt, itim na pantalong maong at itim ding sneakers. Kami po pogi din ba, nanay, tatay? Singit ni Zion. Natawa sila ni Kyla. Of course, kanino pa ba kayo magmamana? Sabi ni Ronan bago nagpatuloy sa pagmamaneho. Ilang saglit pa ay narating na nila ang pakay na lugar. Ang bahay na ipinatayo niya. Wow, ang laki naman po nito, tatay! May paghangang wika ni Zack na namimilog pa ang mga mata habang pinagmamasdan ang magiging bahay nila. Opo nga, parang ang daming pwedeng ilagay na laruan. Segunda naman ni Zion. Well, pupunuin talaga natin ng laruan ng mga kwarto nyo. Gusto nyo ba yon? Opo, tatay! Duwit ng kambal. O, iho, iha, nariyan na pala kayo. Nakangiting-an ang mommy ni Ronan. Lola Carol! Mabilis itong tinakbo ng kambal at hinalikan sa pisngi. Naku, ang bilis niyo namang lumaki mga apo. Kasi po kumakain po kami ng maraming gulay. Di ba Kuya Zack? Opo, para healthy, Lola. Wow, that's good to hear. Pero bago tayo magkwentuhan, pumasok na tayo sa loob para makapag-umpisa na ang pa-blessing. Yaya nito sa kanila. Mana po muna, sabi ni Kyla sa ginang. Bless you, Iha. Kaya gustong-gusto kita para kay Ronan eh. Bukod sa napakabait mo, magalang ka rin. Magaling talaga akong pumili, mommy. Singit ni Ronan. I know. Sagot nito bago nauna na sa kanilang pumasok sa loob. Napatingin sa kanya si Kyla pagkuway umiling. What, love? Nakangiting tanong niya rito. Wala lang. Masaya lang ako kasi nakilala kita. Ako rin naman. Hinalikan muna niya ang ibabaw ng palad nito bago sila pumasok sa loob. Saka pa lamang nag-umpisa ang pari sa seremonya ng pagbe-bless ng kanilang bahay. Nang matapos yun, hinila niya si Kyla sa unahan. Everyone, kuha ni Ronan sa atensyon ng lahat. Salamat sa pagpunta niyo sa napakahalagang araw na to sa buhay namin. Sana maging maayos ang pasimula namin ito kasama ang aming kambal. Zion, Zack, come here. Tawag niya sa mga anak na madaling lumapit. Nagtaka naman si Kyla nang makitang ngingisi-ngisi ang kambal habang nakatingin sa kanya. Show nanay our surprise buddies. Ani Ronan sa mga ito. Pinagtig-isahan ni Zion at Zack ang kanyang mga kamay. Pagkatapos, may itinuro ang mga ito sa itaas. Nanay, look! Napatingala naman si Kyla. Maya-maya, palakas na ng palakas ang ugong ng chopper. At pagtapat niyon sa kinaroroonan niya, hindi niya napigilan ng mapasinghap ng malakas nang makita ang nakasulat sa banner. Sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha nang lumingon si Ronan. Like what the banner said, will you marry me, Kyla, my love? Anito sabay luhod sa kanyang harapan at binuksan ang hawak na maliit na kahon. Tumambad sa kanya ang gasing laki ng kukong diamond ring. Of course, yes. Mabilis na sagot niya. Malapad na napangiti si Ronan kasunod ng pangingilid ng mga luha. I know you will say that. I love you, my love. I'm so excited to marry you. Me too. I love you too. Kinuha nito ang kamay niya at isinuot doon ng singsing. Pagkatapos, lumayo ito at walang sabi-sabing hinalikan siya sa labi. Yay! Happy family na tayo! Yay! Masayang wika ng kambal kasunod ng masigabong palakpakan. Ilang sandali pa'y binati na sila ng mga taong nakapaligid sa kanila. At syempre, nangunguna roon ang makulit nilang kambal, ang kanyang ina at kapatid at ang pamilya ni Ronan. Pagkalipas pa ng 2 buwan, ikinasal sila sa simbahang bato sa bayan ng Nauhan. At pagkatapos niyon,
Masaya silang nanirahan sa bahay na ipinagawa ni Ronan para sa pamilya nila, na hindi nagtagal ay nadagdagan pa ng kambal na babae, kaya mas lalong naging masaya ang kanilang pamilya. Sa huli, natutuhan nila ang tunay na pag-ibig ay hindi nagmamadali. Dumarating ito sa tamang panahon at sa taong handang maghintay at magmahal ng tapat. At sa bawat tawa at mga yakap, sa bawat sandaling pinili nilang manatili sa tabi ng isa't isa, napatunayan nila na ang pag-ibig at pagtitiyaga ay laging nagbubunga ng maganda. At yun ang hindi matatawarang kasiyahan ng puso. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.